Isang inaamag na batang babae ang itinapon sa tangke ng tubig sa itaas na palapag. Ngunit ang mga tao sa ibaba ay walang alam, at gumagamit pa rin sila ng tubig mula sa tangke upang maglaba ng mga damit at magluto. Hindi nila alam na ang tubig sa tangke ng tubig ay malubhang na damhan, at naging masustansyang tubig na may mga karagdagang sangkap. Sa paglipas ng panahon, ang mga damit na nilaban ng mga tao ay nagsimulang lumala, at pagkatapos ay sunod-sunod na mga kakilakilabot na bagay. Sa araw na ito, isang babaeng residente ang nagsi-toothbrush sa bahay gaya ng nakagawian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa kalagitnaan pa lang ng pagsisipilyo ay sumuka na siya. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan, akala ng dalaga ay masyadong malalim ang kanyang pagsisipilyo. Dahil dito, pagkaraang makabawi ay bigla siyang nakaramdam ng kung ano sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang inilabas iyon gamit ang kanyang kamay at naglabas ng isang piraso ng balat na medyo kakaiba ang kanyang pakiramdam. Dahil halatang hindi siya kumakain ng karne sa gabi, saan nanggaling ang kapirasong balat na ito. Noong una ay hindi niya ito masyadong inisip, ngunit habang patuloy siyang nagbanlo ng kanyang bibig at nagsisipilyo ng kanyang ngipin, hinubad niya ang isang hibla ng buhok sa kanyang bibig. Walang sabi-sabing nagalit ang pangyayaring ito, pumunta siya sa may-ari ng bahay para ireklamo na hindi malinis ang tubig sa kanyang gripo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang may-ari ng bahay ay napagpasyahan na ang tubig ay ganap na maayos. Kung tutuusin, ang lahat ay gumagamit ng tubig sa tangke ng tubig sa bubong, at hindi lamang siya ang gumamit nito. Upang patunayan na walang problema sa tubig sa tangke ng tubig, kumuha ng tubig ang may-ari ng bahay at humigop. Nang makitang malupit ding tao ang may-ari, wala siyang masabi. Ngunit pagkaalis niya ay biglang nakaramdam ng pagkahilo ang may-ari ng bahay, buti na lang at mabilis siyang nakain ng isang pirasong fried chicken para sugpuin ito. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay ng regular sa apartment complex na ito. Isang inaamag na babae ang itinapon sa isang tangke ng tubig sa bubong ng isang gusali. Ang mga tao sa ibaba ay hindi alam na ang tubig sa tangke ng tubig ay marumi at itinuturing pa rin itong karagdagang tubig bilang domestic water para sa pagluluto. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ng mga residente ng Chumay na hindi malinis ang tubig. Dahil nang magsipilyo siya ng gabing iyon, natuklasan niyang may buhok sa tubig. Upang malaman kung ano ang nangyayari, mabilis siyang kumatok sa pintuan ng kapitbahay at nagtanong kung may kakaiba sa pinagmumulan ng tubig ng kapitbahay kamakailan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkataong umiinom ang kapitbahay sa ibaba at sinamantala ang kanyang kalasinggan. Ipinakita niya sa kanya na panoorin siyang uminom ng mga sips on the spot upang patunayan na okay ang tubig. Dahil dito, nakainom lang siya ng kalahating baso nang maramdamang may mali sa kanyang bibig. Mabilis niyang inilabas iyon gamit ang kanyang kamay at inilabas ang isang kuko. Hindi niya alam na pag-aari ng dalaga ang mga kuko na iyon. Sa sobrang takot ng kapitbahay ay napahawak siya sa baso ng tubig sa lupa. Sa oras na ito, napagpasyahan ni Chumay na kailangang may problema sa tangke ng tubig sa bubong ng gusali. Upang hanapin ang katotohanan, may ilang tao na sumugod sa bubong ng gusali at gustong umakyat sa tangke ng tubig upang tingnan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagtungtong pa lang nila sa bubong ay biglang umihip ang malamig na hangin, natangay ang takip ng tangke ng tubig, na ikinatakot nila at iniisip na ito ay minumulto. Mabilis siyang tumakbo pa uwi, nilock ng mahigpit ang pinto at mabilis na gumamit ng tape sa tape kung saan man may tubig sa bahay. Akala ko hindi na siya muling makakatira rito, at mabilis na pinayuhan ang lahat na umalis sa lalong madaling panahon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas nag-alala ang mga kapitbahay kaysa sa kanya, nang walang sabi-sabi ay agad silang umalis kinagabihan. Ngunit medyo na-curious si Chumay tungkol sa tangke ng tubig sa bubong, kaya nagpasya siyang tingnan ang tangke ng tubig bago umalis. Sa hindi inaasahan, dahil sa ugali niya, muntik na siyang mawalan ng buhay. Ang mga lalaki ay walang lakas ng loob na maghugas ng mukha ng tubig tuwing bago matulog. Kahit kaunti ang naipon nila ay kailangan na nilang itapon agad. Dahil ilang araw lang ang nakalipas, sinakal niya ang kanyang kasintahan hanggang sa mamatay sa bahay. Upang maiwasang matuklasan, diretso niyang binalot ng bedsheet ang kanyang kasintahan at inihagis sa tangke ng tubig sa bubong ng gusali. Walang inakala na mangyayari ito, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan ng mga kapitbahay na marumi ang tubig sa tangke kaya nilayuan nila ito. Kasabay nito, mula nang itapon niya ang kanyang kasintahan sa tangke ng tubig, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa bahay. Isang araw ay biglang umagos ang maruming tubig mula sa lababo, at hindi nagtagal ay sumunod ang maruming tubig sa lababo sa kanyang silid. Dahil sa ugali niyang magulat, binalak niyang dalhin sa ibang lugar ang kanyang kasintahan mula sa tangke ng tubig na ito. Noong gabing iyon, sinamantala niya ang dilim ng gabi at narating niya ang tuktok ng gusali. Akmang aakyat na siya sa tangke ng tubig at buhatin ang kanyang kasintahan. Ang kanyang kapitbahay sa ibaba, si Chumay, ay sumugod sa bubong. Naghinala na pala ang kapitbahay ni Chumay na may kung ano sa tangke ng tubig.
Nang makita si Chu Soai sa bubong, naisip ko na susuriin din niya ang tangke ng tubig, kaya agad siyang umakyat sa tangke ng tubig upang suriin. Bilang resulta, sa susunod na segundo ay natuklasan niya ang isang babaeng katawan, ngunit bago siya makapag-react, tinulak siya ni Chu Soai mula sa likuran. Direktang hawakan ng mahigpit ang kanyang ulo, at huwag hayaang umakyat siya. Nag-aalala pala si Chu Soai na malantad ang usapin, kaya binalak din niyang patayin si Chu Mai. Nang mabulunan si Chu Mai sa tubig at nagpupumiglas, may kakaibang nangyari. Nakita ko na lang ang babaeng bangkay na kakaibang nabuhay, diretsyong hinayla ang nobyo ni Chu Soai sa tubig, kahit anong pilit nito, tumanggi itong palabasan. Sa pagkakataong ito, mabilis na umakyat si Chu Mai sa tangke ng tubig at mabilis na tumawag ng pulis. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan upang suriin, si Chu Soai ay naging malamig na bangkay. Nakita ng mga kapitbahay ang 2 taong ito na iniahon sa tangke ng tubig at agad na nakaramdam ng pagkahilo. Hindi ka panipaniwala na uminom sila ng masustansyang tubig sa loob ng mahabang panahon, ngunit walang nakitang problema sa tangke ng tubig sa bubong. Sinasabi sa atin ng pelikulang ito na ang pag-ibig ay mapanganib, kailangan nating maging maingat sa pakikipagkaibigan, at dapat nating tandaan na laging bukas ang ating mga mata kapag umiibig. Dadalhin ka ng Cinema Taurus sa mundo ng mga pelikula.